Sa paggising sa umaga, may bagong pag-asa, lalo na sa mga haharaping pagsubok. Alamin ang mga nangyayari kay Gandang Morning Pilipinas. Narito ang inyong tagapagbalita, kasing tibay at kasing kislap ng ginto, David Oro. Kay Gandang Morning Pilipinas, kay Gandang Morning Luzon, Visayas, Mindanao, kay Gandang Morning Boyan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, David Oro, sa loob ng isang oras hanggang mamayang alas 6 ng umaga. Kaugnay po ng ating mga balitaan at mahalagang ulat mula sa ating buong pwersa ng DWIC Reportorial Team. At kung meron po tayong makukuhang mga panayam sa araw na ito ng Friday, ika-26 sa buwan ng Nobyembre. At ilang araw na lang, ilang tulog na lang, bakasyon na. Medyo magbabakasyon na muna tayo ng mahaba-haba. At anyway, sa mga susunod na araw naman ay makakasama po ako kapag weekend dito po sa DWIC. Anyway, sa araw na ito ay ngayong araw ng Friday, ilang araw na po nating naranasan ang mas matinding mga kumbaga ay pagbibigat ng daloy ng trapiko. Kaya sinasaalang-alang po o iniisip na po ng MMDA na maibalik na nga po ang number coding sa iba't ibang panig po ng Metro Manila o sa mismong kabuuan ng Metro Manila upang maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko. Ito po kung titingnan po naman, kailangan din po natin siyempre ang pagsasayos ng ating pong daloy ng trapiko sapagkat maraming oras po ang nawawala sa mga lansangan at di ho nagiging productive ang ating pong mga gawaing pambayan o ang ating mga manggagawa dahilan sa naubos po sa bigat ng daloy ng trapiko. Maya-maya po lamang ay makakahingi po naman tayo ng latest kaugnay ng ating ulat sa kalagayan ng panahon. Ang ating po mga palengke report, ulat ng ating Metro Patrol, mga pag-uulat mula sa lalawigan sa Ronda Probinsya at mula sa ating DWIC Patrol. Mahalaga rin po munang malaman po natin sa oras po nating 5 minuto makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Alamin na po natin ang ulo ng mga nagbabagang balita. Kay Gandang Morning Headlines. Narito na ang headlines kay Gandang Morning Pilipinas, November 26, 2021, Biyernes. Mahigit 13 milyong individual na edad 5 hanggang 11 taong gulang. Target na mabakunahan ng pamahalaan. Pagbabakuna sa mga on-site workers hindi mandatory ayon sa Department of Labor and Employment. Bilang ng mga vaccination sites sa bansa posibleng madagdagan pa. 60 milyong botante para sa 2022 national and local elections inaasahang hindi bababa sa 60 milyon. At balita sa ibayong dagat, 82 taong gulang na lola. Lumambitim pati warik sa 18th floor. Ito po ay sa China. At balitang pampalakasan, Houston Rockets pinataob ang Chicago Bulls sa score na 119-113. At sa oras po nating 6.5 minuto makalipas ang alas 5 na madaling araw, alamin na po natin ang ulat ng ating panahon. Kay Gandang Morning Weather Update.
At nasa linya po natin mula sa Pag-asa si Rob Gile. Siya po ang ating ngayong weather forecaster. Kay gandang morning, Rob. Ano ang lagay ng ating panahon sa araw na ito? Magandang morning din dito sa ating mga taga-subaybay. Inaasahan na sa bahagi ng eastern section ng northern and central Luzon magiging maulan ng panahon, partikular na sa Batanes, Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora, Quezon, maging dito sa may Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. So basically eastern section yan ng Luzon. Inaasahan kasing iiral ang shear line o yung pagsasalubong ng easterlies at amihan dito sa mga lugar na ito at magdudulot yan ng maulap na panahon, may mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Samantala, ITCZ o Intertropical Convergence Zone naman ang magdudulot ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Davao Region, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Amihan naman ang magdudulot ng bahagyang magandang panahon, may mga pulo-pulong mahinang pag-ulan sa bahagi ng Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Dito naman sa Kamaynilaan at sa ibang bahagi ng ating bansa, magiging maganda rin ang panahon pero asahan ang mga isolated o pulo-pulong pag-ulan at mga thunderstorms lalo na sa dakong hapon at gabi. Inaasahan naman natin sa susunod na 2 hanggang 3 araw ay malitan chance sa magkaroon ng low pressure area na maaaring makaapekto sa lagay ng panahon ng ating bansa. Inaasahan natin na over the weekend hanggang sa pagpasok na susunod na linggo ay posibleng magkaroon tayo ng panibagong bugso ng amihan. So inaasahan ang magiging malamig na panahon lalo na sa bahagi ng northern at central Luzon. Para naman sa magiging agwat ng temperatura sa mga pangunahing lungsod dito sa Kamaynilaan, 24 hanggang 31 degrees Celsius, sa Metro Cebu 24 hanggang 32 degrees Celsius at sa Metro Davao naman 24 hanggang 31 degrees Celsius. Sa mga papalaot naman natin mga kababayan, lalo yung gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat, nakataas pa rin ang ating gale warning sa mga baybaying nasasakop ng Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, Isabela at Ilocos Norte. Nasa ang abot hanggang 4.5 meters ang taas ng pag-alon sa mga dagat baybaying ito, naaring maging delikado lalo na sa gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Sa ibang mga baybayin naman ng ating bansa, sa nalalabing bahagi ng northern at sa mga baybayin ng Central Luzon, katamtaman hanggang sa mahalan ng karagatan, sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, Banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Inaasahan na magsisikat ang araw ngayong umaga sa ganap na 6:02 ng umaga. Lulubog naman ang ating araw mamayang hapon, 5:24 ng hapon. At ang Philippine Standard Time, 10 minuto makalipas ang 5:00 ng umaga. At yan ang latest mula sa Pag-asa Forecasting Center, Rob Gile nagkulat. Salamat, Tandem Rob. Tandem Rob pala yun. Salamat, Rob Gile mula sa Pag-asa DOST. At ang ganda po nating pasadahan ng mga live na live, mga sariwang pagbabalita ng ating gumagalang mga DWIC Metro Patrol. Metro Patrol Report! Alamin natin ang hatid na balita mula sa Navotas City ng nag-iisang Rosa sa gitna ng matitinig. Si Miss Beth Samson. Kay gandang morning, Miss Beth! Kay gandang morning, Sir David. Muli na namang nakamit ng lungsod ng Navotas ang lowest active cases na pinatamaan ng pandemya. Sa 17 na naitala, nakapagtala ang Navotas ng 14 na aktibong kaso noong lamang Martes. Nakatanggap ang City Health Office ng 108 na resulta mula sa Philippine National Red Cross at ang lahat ng ito ay negative ang resulta. Ayon kay Mayor Toby Chanco, ito ay bunga ng iba niyang pagsisikap at kooperasyon kaya naging tagumpay ang pagbaba ng nagkakasakit ng pandemya sa lungsod. Aniya, ipagpatuloy ng bawat Navoteño ang pagsunod sa mga health protocols at magpabakuna upang tuluyan ng matapos na ang pandemya maging ang booster shots. Ani Chanco, sinimulan na ang roll-out ng booster shots para sa mga seniors at persons with comorbidity. Ang mga interesadong residente at mga kawani ng lungsod ay maaari nang mag-set ng kanilang vaccination appointment sa covax.navotas.gov.ph. Hinimok muli ng alkalde ang mga magulang na mga mag-aaral na magpabakuna na upang maging proteksyon sa COVID-19 pandemic. Naglaan ang lungsod ng 450 slots
para sa pediatric vaccination para sa 12 to 17 years old bilang paghahanda sa face-to-face classes kung saan papayagan lamang ang mga bakunadong estudyante. Metro Patrol Bet Sam sa nagulat para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Salamat, Ms. Beth Samson sa balitang yan. Ilang tumbling lamang mula sa kinarona ni Ms. Beth. Tayo naman ay tutungo sa Malabon City. Alamin natin ang hatid na balita ni Danny Cruz. Kay gandang morning, Kuyang Danny. Anong balita dyan? Kay gandang morning, Dave. Muling tumanggap ng pagpuri kay Northern Police District Director General Jose Hidalgo Jr. ang mga pulis Malabon na pinamumunuan ni Police Colonel Albert Barot ng matiklo ang grupo ng tulak ng marijuana sa Salinas Street dito sa Barangay Lungos. Ayon kay Colonel Barot, 4,800 gramo ng pinatiyong dahon ng marijuana ang kanilang nakumpiska na nagkakalaga ng mahigit kalahating milyong piso. Kinilalang mga nahuling suspect na sila Priya Inate, 21 taong gulang, residente ng Sarimbarao Street, Dagat-Dagatan, Caloocan City; Lindon Regino, 27 taong gulang, ng Letre Paradise, Tunsuya, Malabon; Mark Carlo Portes, 20 taong gulang, ng Tansa, Pabahay, Navotas City; at si Darwin Gamalog, 20 taong gulang, ng Pateros Street, May Paho, Caloocan City. Ayon kay Police Colonel Barot, matagumpay ang ikinasa nilang bypass operation nang makabili ang kanyang mga tauhan gamit ang 1,000 piso at 15 pirasong budel money na agad naglabas ang dalawang suspect na si Inate at si Regino nang makitang pera ng isang brick na pinatiyong dahon ng marijuana. Ito ang unang nakuha ng mga pulis sa mga suspect nang isagawa ang inspeksyon sa backpack at pulang eco bag at isang birding plastic bag. Tumambad ang mahigit 10 balot ng pinatiyong dahon ng marijuana na binalot sa plastic na nagkakahalaga nga ng mahigit kalahating milyong piso. Yan ang update. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIC. Salamat, Danny Cruz, at congratulations sa magandang accomplishments sa panig naman ng ating mga polis. Diyan po naman sa Kamanaba area. Oras po natin, 14 na minuto makalipas po ang alas 5 ng madaling araw. Ngayon naman ay ating puntahan ang ating good news. Kay gandang morning, good news, good news, good news. Ang balitang ito ay alay po natin sa mga guro na ngayon po ay nakasubaybay at kayo po ay nais po naming pahalagaan sa balitang ito. Kinilala po ang Department of Education o DepEd bilang Most Trusted Government Office sa 2021 Philippine Trust Index o PTI. Ang nasabing parangal po ay naging posible dahil sa ipinakitang pagsisikap ng mga education frontliners, ang ating po mga guro at iba pang mga nasa faculty na nagsikap po kaugnay po sa basic education learning para sa mga estudyante kahit sa panahon ng pandemic. Nakakuha ang DepEd ng 71% trust rating mula sa publiko sa isinagawang survey. Samantala, nakakuha naman ang ahensya ng Abang Pag-ibig. Ang Pag-ibig po, ito po naman ay isa pang ahensya ng gobyerno ng 89%. At ang Department naman of Social Welfare and Development ng 88% na sinundan ng GSIS o yung Government Service Insurance System at ng Bangko Sentral ng Pilipinas na parehong nakakuha ng 87%. Iyan po ang ating good news. Samantala, balikan po natin ang ating pwersa ng reportorial team. Naka-standby na po upang magbigay ng ulat naman ang ating Patrol 45. DWIZ Patrol Report. Patrol 45, Raul Esperas sa balita. Raul!
288,000 na bakuna ng AstraZeneca ang inaasahang darating Biyernes ng hapon. Sangayon sa Manila International Airport Authority, ito ay bahagi ng donasyon ng United Kingdom sa pamamagitan ng COVAX facility. Sasakay ng Emirates Airlines Flight EK332 na lalapag sa runway 0624 bandang alas 4:15 ng Biyernes ng hapon sa NAIA Terminal 3. Inaasahang sasalubong ang mga taga-United Kingdom Embassy, gayon din ang mga taga-DOH at IATF para sa isang seremonyas bago ito ipamahagi sa Kalakang, Maynila at sa karatig na probinsya. Raul Esperas, Patrol 45, nagula sa Pilmay Todo Lakas, DWIC. Salamat Raul Esperas sa balitang yan. So good news po yan, kaugnay din naman ng pagdating ng mga karagdagang anti-COVID-19 vaccines sa bansa. At kaugnay ng balitang yan, nakuha na po natin ngayon ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Target nga po ng pamahalaan na babakunahan ng 13.5 milyong individual na may edad 5 hanggang 11 taong gulang. Ayon ka Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kung maaprubahan ng Food and Drug Administration o FDA ang Emergency Use Authorization o EUA ng COVID-19 vaccine para sa mga bata, maring maabot ang nasabing target. Dagdag ni Vergere, meron pang darating na 40 milyong doses ng bakuna bago matapos ang taon. Maliban dito, wala pa namang eksaktong petsang tinukoy ang kagawaran sa pagbabakuna sa mga bata dahil inaantay pa ang desisyon ng mga health authorities hinggil sa COVID-19 vaccine brand na maaaring iturok sa nasabing age group. At kaugnay pa rin ng mga balitang yan, dumating na sa bansa ang mahigit 1 milyong Pfizer COVID-19 vaccines. Nasa kabuang 1 milyon at 109,900 doses ang tinanggap ng bansa na binili ng gobyerno sa manufacturer ng Pfizer-BioNTech. Ayon po sa National Task Force o NTF against COVID-19, lumapag ang naturang bakuna sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 dakong alas 8 kagabi. Sinabi ng Assistant Secretary Wilben Mayor, ang pinuno ng National Task Force against COVID-19 Strategic Communications on current operation, mahigit 139 na milyong doses na mga bakuna ang dumating sa bansa. Sa ngayon, anya, halos 34 na milyon na ang bilang ng mga fully vaccinated, habang nasa 43.8 million naman ang mga individual ang nakatanggap na ng first dose. Samantala, bago natin tuloy ang mga balita sa umagang ito, atin mo nang dakuan ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke. Kay Gandang Morning, Palengke Report. At nasa linya na po natin si Tataray Aragones Abella mula po sa Teresa Rizal. Uy, malayo-layo ito Tataray Aragones Abella, kay Gandang Morning. Maraming salamat po, Mr. Do. At baka may difference ang aking isang communication. Tawag ko nga, lumipat ako ng ibang Mr. Do. Hanggang sa kasalukuyan niya ay nirenovation na ang bagong palengke ng Teresa Rizal at binigyan naman sila ng mga stall o mga marininda dito sa gilid at ika nga ay di naman kaila, sabi nga natin kahit na nirenovation ay talagang matagal na palengke ni palito or more or less na 35 taon na palitan. Kaya kailangan na renovation at papasalamat naman tayo sa mga lato ng mga personnel ng Teresa Public Market. Bayan natin ang presyo ng gulay.
Mababa dito sinilabuyo, 280 lang kada kilo, no? Ang talong naman ay 40. Sampala naman ay 50 ang kada kilo, aripolyo 110. Ang kada kilo, 70 naman ang baggy beans, 150 naman ang carrot. Ang sayote, mahal pa rin, no? 100 ang kada kilo, no? Ang luya, nalaluya, 150 ang kada kilo. So, tumaas sa 10 piso. Ang ating patatas ay 50, mababa ang patatas. Pizza bagay naman ay 140, so mababa yan. Ang chicharo, dati pa rin, 250 ang kada kilo. Sibuyas sa puti naman ay 80. Sibuyas sa pula naman ay 120, ano? Then, ang kamatis ay 70 ang kada kilo. Tambahong naman ay 110, so mababa ng 10. Sa lamang dagat naman tayo. Ang sito ay 200 lang kada kilo, 180 naman ang tilapang malaki. Ang gigi naman 200 man ang kada kilo na matalay. 280 ang dalagang bukid, mamaya naman 280, 300 naman ang alumahan. While ang tamba naman, 100 ang kada kilo, tuna naman at 400, ang pusit naman at 200 ang kada kilo, no? Ang lapo-lapo, 500 ang kada kilo, while ang sapsap naman ay 110. Dumako po tayo sa presyo ng baboy. 300 lang kada kilo dito, lalaman, at ang buto-buto naman ay 280. At sa baka naman, 360, so mababa dito. Ang laman ng baka, buto-buto naman ay 310, sa mababa ng 10 piso. Anyway, sa manok naman ay 160 ang kada kilo. Yan naman sarado ang ating bagay presyo sa Teresa Public Market sa lalawigan ng Rizal. Kasama si Jill Lopez, ito naman, sa Teray Yargores, Abel Yanagwalsen, may tudula ka, DWIC. Magandang morning, Tataray, at maraming salamat sa Palengke Report. Sa oras po nating 24 na minuto, makalipas po ang alas 5 na madaling araw, alamin naman natin ang balitang hatid ng ating DWIC Patrol, J. Mark Tagala. Alamin natin ang balita may kaugnayan dito sa karagdagang kaso laban sa CPP-NPA. Inihain ng PNP CIDG. Kagandang morning, Patrol 9. J. Mark Dagala, Kuyang. Kagandang morning, Manong Deg. Kinasuhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police sa Santiago City Field Unit si CPP-NPA NDF Chairman Jose Maria Quezon at ilang miyembro ng Reynaldo Pinon Command Gitnang Isabela. Inihain nila ang reklamo sa prosecutor's office ng provincial ng Ilagan ng Provincial Prosecutor Office sa Ilagan City, Isabela. Kabilang sa reklamo sa grupo ni Quezon ay ang paglabag sa Section 4 ng Paragraph A-4 ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crime Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. At Section 4B ng Republic Act 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020. Sa investigasyon na ginawa ng mga otoridad, napag-alaman na ang CPP-NPA ang siyang nasa likod ng mga pag-atake, partikular na sa mining site ng ASD Corporation at Nickel Asia Godion Corporation sa Barangay Dimulaude, Dinapige, sa bayan sa lalawigan ng Isabela noong Oktubre 28 ng taong 2015. Sinalakay at tinutukan umano ng baril ng may 80 communist terrorist ang mga empleyado na nasabing korporasyon at sinunog pa ang lahat ng kanilang mga kagamitan, mga sasakyan, pati ang bank house na tinitirhan ng kanilang mga kawani. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 185 milyong piso ang nawasak na ari-arian habang kinuha pa rin ng mga terorista ang mga baril ng mga security guards na nagkakahalaga naman ng 100,000 piso. Patrol 9, J. Mark Tagala, nagulat sa Ipin, Metodolakas, dito Bulaysi.
Salamat, Patrol 9, J-Mark Dagala sa balitang iyan. At bago tayo mag-break, syempre pahalagahan po natin ang ating pong mga taga-subaybay. Ang mga kababayan po natin, mga manggagawang Pilipino, mga magsasaka, mga mangingisda, mga magbubukid, mga nagbabiyahe na nakamotor po ngayon sa kanilang mga transistor radio, sa mga stereo po nila, sa mga sasakyan. At syempre, binabati rin po natin ang ating mga kababayang nag-message o nakatutok sa pamamagitan po ng Facebook Live ng DWIC. At syempre, nariyan po, ito po, pasadahan po natin yung ating pong mga kababayan. Si Mirna Noguchi is watching from Japan. Kay gandang morning. Arigato. Gozaimasu. Nelson Malinaw, kay gandang morning. Sir David, happy weekend. Sabi po ni Andrea Jong, kay gandang morning, Sir David Oro. At ang dami po niyang pinadalang may bulaklak pa. Oh, thank you, thank you. At dinagdag pa ni Mirna Noguchi na KGMP. Good morning everyone and blessed Friday. Ayan. Si Antonio Velasco ni Nubla. Gandang morning, sir, at sa inyong lahat watching from Japan. Yan po ang ating mga masugid na mga taga-subaybay. At binabati na rin lang natin ang ating mga taga-subaybay. Aba. Meron ho ngayong nagdaraos ng kanilang wedding anniversary. May forever pala talaga, no? Matagal-tagal na rin po ito. Ilang taon na rin pong nagsasama ng maligaya ang itong si Jerome Robles at si Jenny Robles. Aba. Letter J nga pala ang start ng mga pangalan nila. Kaya sila po ay masayang nagsasama kabilang o kasama po ang kanilang mga mahal sa buhay. Mamaya, kikilalanin po natin yan. Pagbabalik natin kung siniyang si Jerome Robles. Pagbabalik po natin ay makakasama po natin siyempre ang ating pong katandem na si Rom Robe mula po yan sa Tagaytay City. In the meantime, tayo po ay magbe-break po muna upang magbigay daan sa mga mahalagang paalala mula po sa ating himpilan at iba pang mga tagapagtaguyod. Kay gandang morning, Pilipinas. Kay gandang morning, Pilipinas. Nagbabalik po ang Kay Gandang Morning Pilipinas, ang inyong lingkod, David Oro. Hanggang mamayang alas 6 pa po tayo ng umaga. Samantala sa oras na ito na 5:32 a.m. Dakuha na po natin at makipagkwentuhan po tayo kay Tandem Rom Robe mula po dyan sa Tagaytay City. Kay Gandang Morning, Tandem Rom. How are you? Hey, gandang morning, Tandem Dave. At narito, napakabuti natin na sa umagang ito mula rito sa medyo mahamog at malamig na Tagaytay City, Tandem. Uy, talaga naman ha. At nakakaingit yan, hindi na kailangan pang mag-aircon. Dito medyo may mga panahon pa rin sa Metro Manila na maalinsangan ang panahon. Kumusta naman? Nag-iinit pa rin ba si Taal Volcano sa ngayon, Tandem Rome? Ayan na nga, Tandem, at medyo nananahimik na, wala na yung Friato magmatic burst na naganap nitong nakaraan lamang. Subalit, patuloy na minamanmanan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang bulkan na ating kapitbahay lamang sa nakalipas na 24 oras na pagmamanman ng ahensya. Mayroong naitala na 27 volcanic earthquake, Tandem. Kabilang dito yung 23 volcanic tremor na tumagal ng 2 hanggang 6 na minuto. Ganon din may isang hybrid volcanic earthquake at mga low-level background tremor. Kagandahan lang nito, Tandem, ngayon, kumpara dun sa nakaraan. Ang ating plume na na-create mula sa main crater, lumikha lamang ng medyo tila mababang usok na 700 metro lamang ang taas bago napadpad sa Timog Kanluran, samantalang yung sulfur dioxide na ating minamanmanan din, yung emission na ito na nangangamoy sulfur sa paligid, lalo-lalo na sa mga kalapit na mga lugar ng Batangas, mayroon lamang 1,727 tonelada kada araw ang naiulat, Tandem.
Ayun, oo. So far, hindi naman ganong matindi pala ang pag-aalboruto ngayon ng Taal Volcano. And speaking of pag-aalboruto, kumusta naman ang ilang mga lugar natin dyan sa Cavite, sa Southern Luzon, may kaugnayan dito sa monitoring natin sa COVID-19, Tandem Rome? Ito naman ang magandang balita, Tandem. Yan. Kaya masasaya ang mga taga Cavite. Lalo-lalo na mga nandiyan dyan sa Noveleta sa Cavite sapagkat walang naitalang aktibong kaso sang-ayon sa alkalde ng Noveleta. Itong nakaraang Huwebes nag-post ang si Mayor Dino Reyes Chua ng Noveleta, Cavite sa kanyang Facebook page na walang nai-report na aktibong kaso sa bayan. At sa kanyang pagkakaulat, sabi niya, malugod ko pong inaanunsyo na 0 COVID cases na po tayo mula sa araw na ito. At nagpapasalamat ang alkalde sa lahat ng medical frontliners at health workers na nagsumikap upang labanan ng krisis. Gayon pa man, Tandem, bagaman 0 yung naitala, ay meron pa rin namang 11 na minomonitor na hinihinalang may COVID-19 mula sa kanilang pagtetest ay inaantay pa yung resulta. Umabot nga sa kabuang 1,951 ang kumpirmadong kasong naitala sa Noveleta, kabilang ang 1,889 na gumaling at 62 namatay. Samantala, sinabi rin ni Mayor Chua na nakamit na ang herd immunity dito sa lungsod sapagkat bakunado na ang 70% ng populasyon. Yan ang dyan. Nasa Kawit din, sinabi naman ni Jonathan Cupaho, ang head nurse ng Rural Health Office, na may 3 na lang na aktibong kaso nitong Huwebes. Pero puro mild ang sintomas at kasalukuyang naka-home quarantine. Kahapon, Tandem, nagkaroon ako ng pagkakataon. Umikot tayo dito sa Tagaytay City. At medyo, alam mo namang hindi tayo madalas lumalabas, pero nung bumisita tayo sa mga ilang shopping areas dito sa Tagaytay City, napansin na rin namin ang pagdami ng mga kabataan na nasa shopping areas na umiikot. Ito ay dahilan sa 13 na lang ang active cases dito sa Tagaytay City at sa ilang sunod-sunod na araw na walang nai-report na mga bagong kaso ng COVID-19. So tila nga ay tuloy-tuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa at partikular na dito sa lalawigan ng Cavite, Tandem. Ayan. So good news, ha? At sana wag maging kampante mga kababayan po natin. Wag hong isipin na wala nang gaanong COVID. Okay na magtanggal ng mga face mask. Ay wala na ring face shield. Hindi ho dapat ganoon. Hindi ho tayo dapat maging kampante sapagkat yung virus, hindi ho natin nakikita yan. At meron pa rin talagang virus naman, Tandem Road, di ba? Tama naman yung Tandem. No? Yung bagaman malaki na itutulong tila nitong vaccination para doon sa mga nagpapabakuna, hindi po yon ang nagpe-prevent ng pagkalat ng virus. Kaya palagian natin, Tandem, pinapalalahan ng ating mga kaibigan, yung ating mga viewers, mga kababayan natin, mag-face mask pa rin, mag-social distancing, iwasan pa rin yung maraming tao. Mahalaga na patuloy ang health protocols Tandem para sa ikatatagumpay ng programa natin laban sa COVID-19. Tandem. So speaking of get together, syempre dahil pandemic pa rin, balita ko, Tandem Row, meron kayong get together ng iyong commander. Yan alam mo, sa araw na ito, Tandem, 27 taon nang nakakalipas mula nang kami ay humarap doon sa ating Kingdom Hall at tayo ay nangako na magmamahalan sa isa't isa. Kaya nais kong batiin ang aking may bahay na si Jenny ng isang happy anniversary para sa araw na ito, Tandem. Walang party. Walang party, okay. Sa ngalan, Tandem, ng buong person ng DWIC, ang aming pagbati sa inyong ika-27 anibersaryo ng kasal kay Tandem Robe at kay Tandem Jenny
Robles. Salamat, Thunder Rome! Maraming pong salamat at thank you sa lahat nating mga viewers. Ito po si Tandem Rome para sa himpilan na may tonong lakas, DWIZ. Salamat, Tandem Rome. Live na live po yan from Tagaytay City. Oras po natin, 39 na minuto makalipas po ang alas 5 ng madaling araw. At maya-maya babalikan po natin ang mga pag-uulat ng ating DWIC Patrol, ang atin pong mga tagapag-ulat mula sa probinsya, sa pamamagitan po ng ating Ronda Probinsya, at mga tagapag-ulat na kabilang po naman sa Metro Patrol. Samantala, tuloy-tuloy po tayo sa pagbabalita. Ito, mahalaga po itong balitang ito, ha? Makinig po tayo mga manggagawang Pilipino sapagkat binigyan din po ng Labor Department o ng Department of Labor and Employment na hindi minamandato ng pamahalaan ang pagbabakuna sa mga on-site workers. Ito ay kaugnay sa naging panawagan ng ilang mambabatas kay Pangulong Rodrigo Duterte na bawiin ang IATF resolution na may kaugnayan po dito sa mandatory vaccination para sa mga on-site workers. Sinabi ni Labor Assistant Secretary Maria Teresita Cocueco, hindi pipilitin na magpabakuna ang mga nais magtrabaho on-site, ngunit kailangan sumailalim ito sa regular na swab test kung saan magmumula sa kanilang mga bulsa ang ibinabayad o ang ibabayad dito, habang ang mga manggagawa naman na naka-work from home ay hindi minamandatong magpabakuna. Anya, nakasaad sa pinapairal na Republic Act number 11525 na hindi mandatory ang pagbabakuna sa mga empleyadong ayaw magpabakuna. Gayunpaman, hinikayat ng DOLE ang publiko na magpabakuna kontra COVID-19 hindi lamang sa kanilang o para sa kanilang kaligtasan, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at katrabaho. Sa oras po nating alas 5:41 ng madaling araw, dakuha na po natin ang mga pag-uulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya. Ay balitang hatid po sa atin si Ronald Idol Domingo mula sa Ilocos Norte. Kay gandang morning, Ronald Idol Domingo. Yes, kay gandang morning to, Idol David, at narito na ang ating report. Tinotoneladang bigas na ibinigay ng Chinese Consular Office sa Lalawigan na simulan ng naipamahagi. Ito ang ipinalam at pasasalamat ni Provincial Board Member Domingo Ambrosio, Chairman ng Committee on Agriculture ng Pamahalaan Panlalawigan, sa walang humpay na pagbibigay ng tulong ng Chinese Consular Office sa lalawigan. Sinabi niya napakalaking tulong ang 15 toneladang bigas na kaulihang ibinigay nila para sa lalawigan. Ito naman ang sinang-ayunan ni Provincial Social Welfare and Development Officer Mrs. Lilian Rin at kanyang ipinalam na una nang nabigyan ng bigas ang mga hospital dito sa lalawigan na pang-aari ng probinsya at ang mga borders dito sa lalawigan. Ayon sa kanya, 2 tonelada ang ibinigay sa mga hospital dito sa lalawigan. Iba lang yung naipamahagi o naibigay sa mga border sa lalawigan. Iyayag niya na ang 10 tonelada ay marerepa at idadagdag nila iba pang mga donasyon kagaya ng mga dilata para sa mga relief operation. Samantala, idinagdag ni Mrs. Rin na ang mga ibinigay ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na 1,950 ay naipamahagi o naipamigay sa mga relief operation para sa mga pamilyang may kaso pa rin ng COVID-19 at ang mga ilang lugar na nasa lockdown pa rin dito sa probinsya. Balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa simpilang may tudong lakas, DWIZ.
Salamat, Ronald Idol Domingo. Mula po sa Ilocos Norte, baba po tayo. Dako po tayo sa balita naman mula sa Bataan at nariyan po si June Bringula. Kay gandang morning, Kuyang June. Kay gandang morning, Dave. Patuloy nga ang mabilis na pagbaba ng bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Bataan. Batay ito sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office na karating sa tanggapan nitong si Governor Abet Garcia. Ayon dito kay Dr. Rosana Bukahan, Provincial Health Officer dito, ang Balanga City na nakapagtala ng mahigit na 800 aktibong kaso ng COVID-19 ito nakaraang mga buwan. Ngayon ay bumaba na ito sa 29 na lamang. Ang Bagak merong 3, ang Limay 11, ang Pilar 10, ang Maribeles na itinuring na dating epicenter ng COVID-19 na nakapagtala ng mahigit sa 1,000 aktibong kaso, ngayon bumaba na rin ito sa 27 na lamang. Ang Orion merong 7, ang Abukay 7, ang Dinulpihan na nakapagtala rin ng mahigit na 700 aktibong kaso dati, ngayon ay bumaba na ito sa 26 na lamang. Ang Hermosa, nakapagtala ng 15 na lamang, ang Murong 3, ang Orani 14 at ang bayan ng Samal ay meron na lamang ngayong 18 aktibong kaso ng COVID-19 sa naturang bayan. Sa kabuuan, mula sa dating mahigit na 4,000 aktibong kaso ng COVID-19 sa buong probinsya, ngayon bumaba na ito sa 170 na lamang. At dahil dyan, patuloy pa rin ang pakikiusap ng pamahalang lalawigan ng Bataan at ng Provincial Health Office ng lalawigan na patuloy na sumunod ang mga taga-Bataan sa minimum health protocol na pinairal ng ATF upang magtuloy-tuloy na ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa buong Bataan. June Bringula nagulat, Simple na Metodo Lakas, DWIC. Salamat, June Bringula. Mula po dyan sa Bataan. Ngayon naman, mula sa kabuuan ng Central Luzon, alawin na natin hatid na balita ni Diony Gole. Kay gandang morning, Diony. Yes, kasama nga David, kay gandang morning din. Nakapagtala na lamang ngayon ng 25 bagong kaso ng COVID-19 ang lalawigan ng Pampanga. Ito ang latest report ng Pampanga Provincial Health Office. Dahil dito, maabot na lamang ngayon sa kabuuang 69,013 na kaso ng COVID-19 sa Pampanga mula ng nagdaang taon. Sa nabanggit na bilang ayon dito sa health officials, nasa 66,988 naman itong nakarecover at bumaba na rin sa 301 ang active cases. Ayon dito sa ulat, 53,755 dito ay nagmula sa lalawigan ng Pampanga at ang 15,258 ay mula sa Angeles City. Umaabot naman sa 1,724 itong sinawing palad dahil sa COVID-19. Dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng nagkakasakit nga, nabawasan na rin itong mga pasyente ng COVID-19 na nakalagak sa mga pagamutan o health facilities dito sa Pampanga. Masaya namang ibinabalita nitong si magalang Pampanga Mayor Romulo Epexona na wala nang naitalang nagkasakit ng COVID-19 dito sa kanilang bayan sa loob ng halos 1 linggo na. Kung dati-datian niya ay hindi bababa sa 5 hanggang 10 kada araw ang tinatamaan ng virus, ngayon ay halos naibsan na ito sa kanilang bayan. So yan ang update. Buhat ito sa lalawigan ng Pampanga. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat, Simple lang ito, Dulakas, DWIC. Salamat, Diony Gole. Oras po natin, 43. Correction. 47 minuto. Makalipas po ang alas 5 ng madaling araw. Dakuan natin muli ang mga detalye ng ating mga nagbabagang balita. Pumalo na sa halos 70,000 healthcare workers ang nabigyan ng booster doses ng bakuna. Nasa mahigit 21,000 senior citizen naman ang nabigyan ng booster shot, habang nasa halos 11,000 naman ang nabigyan ng karagdagang doses o third dose ng immunocompromised individuals. Samantala, ipinabatid ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na nagsimula na ang rollout ng booster shot at karagdagang dose sa lahat ng rehiyon.
umabot na sa kabuang 102,000 ang nabigyan ng additional doses sa buong bansa. At nasa mahigit 76,000 naman ang naitala ng Food and Drug Administration o FDA na adverse events kaugnay o matapos itong immunization sa higit 75 milyong pagbabakuna kontra COVID-19. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo, isa sa karaniwang bagay na naiulat ay ang pagtaas ng presyon ng dugo, lalo na bago at pagkatapos ng pagbabakuna. Ilan pa sa mga dahilan ay ang lagnat, pananakit ng ulo, pananakit sa bahagi ng nabakunahan, panghihina, pananakit ng kalamnan, ubo, pagkahilo, at habang ang iba naman ay nanlalamig. Sa kabila nito, tiniyak ni Domingo na lahat ng bakuna na ginagamit sa vaccination program ng pamahalaan ay ligtas at mabisa at kaya walang dapat pong ikabahala ang publiko hinggil dito. Sa iba pang paksa ng balita, may kaugnayan pa rin naman ito sa mga overseas Filipino workers po natin. Makinig po kayo ha. Mga mahal po naming OFW. Pinalalahanan po ng Philippine Consulate ang lahat ng overseas Filipino workers na pinagbabawal ng gobyerno ng Hong Kong ang paggamit ng mask na may valve sa mga quarantine facilities. Ito'y kasunod ng ulat na ang naturang uri ng mask ang naging sanhi ng hawaan ng COVID-19 sa isang quarantine facilities sa Hong Kong. Partikular na ang nangyaring insidente sa Regal Hotel kung saan isa sa naka-quarantine ay gumamit ng mask na may valve at nagbukas ng pinto na naging dahilan ng hawaan ng COVID-19. Sa ngayon, may mangilan-ngilan pa rin na Filipino domestic workers ang nagpupositibo sa infection pagdating sa Hong Kong. Naghahanda na ang Bureau of Immigration o BI sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong papalapit na ang mga holiday season. Kaugnay nito, sinabi ni Immigration spokesperson Dana Sandoval na bawal muna na mag-leave o magbakasyon ng ang kanilang mga kawani. Maliban dito, nagdagdag na rin anya sila ng 79 na immigration officers sa mga paliparan at pantalan upang makatulong sa mabilis na pagpoproseso. Sinabi pa ni Sandoval na muling pinagana ang e-gates o ang tinatawag po na electronic gate system at tiniyak na palagi itong isinasailalim sa sanitation para sa kaligtasan ng mga pasahero at ng mga empleyado. Oras po natin, alas 5:52 ng madaling araw. 8 minuto na lamang po bago mag-alas 6 ng umaga. Sa iba pang paksa ng balita may kaugnayan sa napipintong eleksyon. Ito ang balita, inaasahang hindi bababa sa 65.5 milyong botante ang boboto sa 2022 national and local elections. Sinabi ni Commission on Election o COMELEC spokesperson James Jimenez na nakapagdagdag ng 8 milyong mahigit na mga botante sa registration period. Kasama na rito ang mga nagpa-reactivate na botante para sa susunod na halalan. Dagdag pa ni Jimenez na kapagtala ang komisyon ng nasa 4,094,614 na mga bagong botante na may edad 18 hanggang 21 taong gulang. Batay sa datos ng COMELEC, karamihan sa mga bagong rehistro ay kabilang sa 21 years old na kinapapalooban ng 750,000 mahigit na mga lalaki at mahigit na 796,000 na mga babae. Samantala, nasa 171,033 naman ang bilang ng mga bagong rehistrado na tumuntong sa 18 taong gulang.
Oras po natin, 7 minuto na lamang bago mag-alas 6 ng umaga. Ikinadismaya ng grupo ng mga nurse ang ginawang paghigpit ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2022 national and local elections. Ayon kay Filipino Nurse United President Maristela Abinahor, masyadong maraming requirements ang hinihingi ng poll body bago payagan ang kanilang party list group na umarangkada sa susunod na halalan. Dagdag pa ni Abinahor na nagsubmit na sila sa komisyon ng kanilang mga dokumento noon pang buwan ng Marso bilang prueba na totoong mga nurse o ang kanilang mga miyembro. Pero nito lamang Oktubre 4 ay ibinasura ng First Division ng COMELEC ang kanilang application for accreditation. Agad na umapala ang kanilang grupo at question ang naging desisyon ng komisyon at patuloy silang umasa na bibigyan ng COMELEC ng boses at karapatan ang mga nurse. Oras mo natin, 5 minuto na lamang bago mag-alas 6 ng madaling araw. Tuloy-tuloy po tayo sa mga balita. Tinanggal na po sa listahan ng Commission on Elections ang mahigit 70 party list groups at political parties para sa 2022 national and local elections. Kabilang dito ang One Ako Driver, Ipaglaban Mo, ang Federalismo, Antigo 1 o 1, Justice Redeemed, Dugong Dakilang Siman, Maharlika People's Party, ang Bagong Barangay Natin, at ang OFW Coalition Party. O, yan po yung mga tinanggal, ha? Ito ang kinumpirma mismo na kinakailangang makakuha ng kahit 2% sa total number ng mga botante ang mga party list para magkaroon ng upuan sa House of Representatives. Habang ang mga lalagpas naman ng 2% threshold ay maaaring mabigyan ng karagdagang upuan, ngunit depende ito sa dami ng bilang ng mga boboto sa naturang party list. Samantala, posible pa rin makakuha ng pwesto sa Kamara ang mga hindi umabot sa 2% requirement. 4 na minuto na lamang po bago po alas 6 ng umaga. At sa mga huling balita po natin, agad na po nating dakuan ang mga balita naman may kaugnayan mula sa Ibayong Dagat. Balita sa ibang bansa. Nahulog ang 82 taong gulang na lola sa ikalabing-8 palapag mula sa ikalabing-9 na palapag sa isang gusali sa Jiangsu, China. Nangyari ang insidente habang nagsasampay ng bedding sa balkonahe sa nasabing palapag ang matanda kung saan lumambitin ang kanyang mga paa sa isang sampayan na mga damit. Agad kinabitan ng safety rope na mga rescuer ang lola para hindi tuluyang mahulog mula sa pagitan ng 17th at 18th floor. Ilang saglit ang lumipas, nakuha rin ang matanda mula sa pagkakalambitin at dahan-dahang hinila sa isang palapag na may nakabang na rescue team. Nailigtas naman ang matanda at hindi naman ito nagtamo ng injury sa kanyang katawan. Oy, salamat naman at nailigtas po si Lola. Matindi-tindi, malayo-layo at mataas-taas ang babagsakan niya kung sakasakali kung hindi po ito na-rescue ng mga rescuers na mabilis naman na rumespande. Ayan, si Lola. Nailigtas si Lola. Maraming salamat. Yan po, nakikita po natin sa ating video ang ginawang pagliligtas po sa Lola na 82 taong gulang. Maraming salamat po sa inyo sa pagliligtas nyo sa akin. Yan po ang ating balita mula sa Ibayong Dagat. Samantala,
Sa balitang pampalakasan na po tayo. Balitang Sports. Pinadapa ng Houston Rockets ang nasa top 10 na Chicago Bulls sa score na 119-113. Ito ay matapos wakasan ng Rockets ang kanilang 15 sunod-sunod na pagkatalo sa naturang laro. Nakambag si Danuel House Jr. gamit ang 18 points at 16 points at 10 rebounds naman si Christian Wood. Nakapagtala naman ng 11 points sa unang quarter ang Philom na si Jalen Green. Ngunit hindi na natapos ang game bunsod ng leg injury. At sabay niyo ang kabuuan ng mga pagbabalita sa umagang ito ng Friday, ika-26 sa buwan ng Nobyembre. Magpapaalam na po ang inyong lingkod, David Oro, nag-iiwan ng mga katagang maraming salamat muli sa pribileyo na makapagserbisyo sa inyo. Susunod na ang IZ sa Lisais ng ating kasamang si Alex Santos. Bye! Kay Gandang Morning, Pilipinas.